Hello guys! Welcome po sa Stock Market for Beginners. At ito po ang Before You Invest in the Stock Market Series Lesson number 9. Ang gustong-gusto nating topic, paano tayo kikita sa stock market? Explain nga natin, Kuya John. Pero bago tayo mag-umpisa, kailangan maalala po ninyong lahat. Kabilin-bilinan ko po, lagi niyo pong tatandaan na kapag kayo ay bumili ng stocks, ikaw ay may-ari ka ng isang common stock, part owner ka po ng kumpanya. Ikaw ay part owner ng isang negosyo at lahat na maaari mong kitain ay nakakabit po kung ano ang magiging performance ng kumpanya na nabili mo. Kikita ka kung maganda ang nangyayari sa kumpanya. Maliwanag po ba? Pag pangit, hindi ka kikita, maaaring malugi ka pa. Okay? Ang unang way na kumita po tayo ay dividends. Ito po ang share natin sa profits. Ayan, kaya sinabi ko sa inyo, nakadepende ito sa pagkita. Kasi pag maraming perang kinita yung kumpanya, maaari mag-decide po ang board of directors na i-share sa mga part owners po yung profits po na iyan. Ipamigay po sa ating mga part owner. At pag pinamigay po yung portion, hindi naman lahat, no? Hindi lahat ng kinita. Portion lang, halimbawa 25%, 50% ng kinita ipamimigay sa ating lahat. Ayun, pag pinamigay po yan, at tawag po doon ay dividends. At ang kagandahan nun, the more stocks you own, mas marami kang matatanggap na dividends. Example lang po, si A-REIT, no? Si Ayala REIT. Nung ginawa ko to, ang video na to, 2025, 40 pesos per share po si A-REIT, no? At kung pagbabasihan natin yung 2024 niya na 2.25 pesos per share ang dividends at halimbawa, hindi siya magbabago for the rest of 2025, kung meron kang isang share ng A-REIT, no? Sa loob ng isang taon, tatanggap ka ng 2.25 pesos. At the more you own, mas marami. Kung 10 shares, 22.50. Kung 100 shares, 225 pesos. At ang kagandahan nito, diretso yung pera mapupunta sa account mo, sa broker account mo kapag payment date na po. At yung pera po na yan, pwede mong withdrawin. Pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Pwede mo ipambili ng stocks. Pwede mo ring withdrawin at gastusin mo. Ipambili mo ng Jollibee. Ipangkain mo. Ipang-inom mo ng kape. Bahala ka. Profits mo yan. No? Ang problema lang po, no? Maraming pong tao, ini-small po ito. Kasi madalas po talaga, maliit lang po ang dividends. No? Kasi kung example si A-REIT, no? 2.25. Sa 40 pesos na puhunan po natin na pinambili natin, 2.25 ang bumalik sa isang taon, Kuya John, 5.6% lang po yan. Pero huwag niyo pa mamalitin kasi this is tangible profits. Nahahawakan mo yung profits, pwede mong gamitin. It's a very, very powerful concept at later on matututunan ninyo na big deal po itong dividends na tinatawag po na ito. In future videos, in future tutorials, dito po iikot ang magagandang strategy dito sa tinatawag na dividends. So huwag niyo pong iismalin po yan. Ang second way na pwede po tayong kumita ay yung tinatawag na capital appreciation. Kapag lumaki po ang isang kumpanya, ayan, titiba-tiba po tayo dyan. Halimbawa, nakabili po tayo, no? Si Pinoy Burger, 200 per share, no? Nung nabili natin siya. At back then, kumikita siya ng 100 million per year. Tapos biglang lumaki. Si Pinoy Burger naging 200 million per year na ang kita niya. The business, nag-double yung business niya. Ibig sabihin, pwede rin mag-double ang value ng share natin. Yung isang share natin, dati 200 pesos, ngayon 400 pesos na per share, nag-double eh. Ibig sabihin, pag binenta mo yun, may profit ka, 100%. Ayun ang big time. Wow! Kasi yung portion mo naging mas valuable eh. No? Kasi yung business sa ilalim niya, mas naging successful, mas lumaki po. Kasama ka sa paglago kasi part owner ka. Real life example lang po, no? Hindi po ito theoretical, no? Back then, no? A few months ago, bumili po ako ng 1,700 shares ng LTG, no? LTG, alam niyo na po 'yan, no? Yung Lusiotan Group, no? 10.51 nung nabili ko siya, no?
Ngayon po, no, nung record ko po yung video na to, no, around 12.10 na po ang isang share. Ayun. So, nag-profit po ako ng 1.59 pesos per share. So, ang total gains ko po kasi may 1,700 shares po ako is about 2,700 pesos or kumita po ako ng 15%. At ito po ang itsura niya po no, sa aking portfolio tracker. Meron akong 1,700 shares. Nabili ko ng 10.51. Puhunan ko 17,800. And then, after a while, naging 20,500 na po ang value niya at nag-gain po ako ng 15% or around 2,700 pesos. Ayun po ang capital gains. At ang stock price po, no, hindi lang po yung negosyo ang actually nagpapamove ng price po niya. Magiging topic po natin sa future po ito, no. Pero in general po, no, sa totoo lang naman, in long term, no, kung many years ang pag-uusapan natin or many decades, ang sinusundan talaga ng stock price yung negosyo sa ilalim. Pero in the short term, no, marami pong pwede magpagalaw sa presyo po niya. Maaring balita, maaring hype, maaring takot, maaring market trends. Marami pong pwede magpagalaw sa kanya, no, aside sa nangyayari sa business. Pero long term po, kung years and decades sa pinag-uusapan natin, negosyo ang talaga nagpapagalaw po niyan. Pero in the short term, pwede pong may ibang bagay na magpa-apekto po sa kanya. That's why, yung stock market, no, minsan wild at confusing siya pag tiningnan po natin. No? And it's something na nakaka-confuse po sa maraming beginner. Pag tinatrack po nila ito, nakakabaliw kasi ang dami-daming factors na pwede maka-apekto. Pero in reality, negosyo po talaga. In the long run, negosyo talaga ang pinaka-primary driver po niya. No? So, you have to stay focus on the business itself. Kasi you will do well in the long run. Okay? So, yun po yung dalawang way na pwede po tayong kumita. Dividends lang po at capital appreciation. Ngayon, there's a concept, no, na tinatawag na total return. Kasi minsan, yung isa lang yung tinatrack natin, yung isa hindi. No? Kasi minsan, dividends ang tinatrack mo. Minsan, yung price increase ang tinatrack mo, kulang. Kailangan i-add mo sila, ipa-plus mo sila together. Ang tawag po doon ay total return. Kasi yung iba, yung price increase lang ang tinitingnan, nakalimutan yung dividend kasi maliit. No? So, kailangan ina-add mo po siya kasi mas accurate po ito na way na pag-track kung magkano talaga ang kinita natin. Hindi lang po yung presyo. No? So, halimbawa, balik po tayo kay LTG. No? Kumita po ako ng 2,700 pesos, no? By way of capital gains. No? Pero yung dividends, nakatanggap ako ng 800 pesos. Aba, pera yun. Or 4.5%. So, pwede po ang total return ko talaga, yung total na kinita ko talaga kay LTG, kung tutuusin, no? It's 15 plus 4.5%, no? That is around 19.6%. Or 3,500 pesos talaga. Yung total na kinita ko, yun ang aking total return. At yun yung mas accurate, no? Na profits na kinita ko talaga kay LTG. At ito ang itsura niya po, no, sa aking portfolio tracker. So in conclusion lang po, no, how you make money from stocks, part owner ka ng negosyo, no? At pag maganda ang nangyari sa negosyo, malamang sa malamang may dividends ka na palaki ng palaki. At maaari kayo magkaroon ng capital gains. Maaari mong ibenta yung stock mo sa mas mataas na presyo. At pag pinag-add mo yung dividends at capital gains, ang tawag sa kanya ay total returns, no? Ang key po talaga, no, long term, mas madali po talaga ang long term. At pag long term po tayo, nakafocus lang po tayo sa negosyo. So, ayun po. So, in future lessons po talaga, i-explore po natin more ang dividend investing at saka yung pagtingin sa negosyo, no? Ayan. So, how even meager looking lang po itong dividends po na to, makikita niyo po in future videos, malaki po ang impact niya sa pagpapagawa natin, pagpa-formulate natin ng magandang strategy kung paano tayo kikita ng malaki sa stock market. Hanggang doon lang ang ating lesson ngayon. Sana marami kayong natutunan. Sundan nyo lagi ating videos. God bless po. Bye-bye.